Joy Manila Fight Culture Podcast, hosted by Carl Demesa and Jesse Reyes. Hello, goodbye for Lales. Hello from Hello, Destroy goodbye. Manila. Hello. Hi guys. Good Hi, talking to you goodbye. again. Yeah. Sa wakas natuloy din. At long last. We last saw you sa your CC 30 and where you had like 3 fighters on the card. We wanted this interview because we had so many interesting discussions dun sa arena, and we wanted to continue that today. First of all, we wanted to ask you, just as a quick introduction sa mga listeners ng podcast, can you tell us about your roots briefly Okay. in martial arts and how you got started and eventually what led you to becoming a teacher and instructor in MMA? Okay. Uh, so when we're talking about my roots, the first thing na talaga na dapat mong banggitin is I am foremost an Aikidoka. Yun ang number one na background ko. I started training in Aikido in around 1990. Under ako before ng PASAI, ng Philippine Association for Sports Aikido, which turns out eventually to become yung Combat Aikido by Master Monching Gabileño. So, those were during my college days. Pero way before that, I have brothers kasi na yung mga old school na karatekas. Have you guys remember that during those times, especially yung mga OFW Pinoys, Yeah. yung mga lalaki, mga OFW na Pilipino, usually pag nag-abroad, pag sa Saudi Arabia, ang nagiging libangan nila doon, nagkakarate sila. Oo. I have two brothers na nagkarate sa Saudi. So pagbalik nila, nagtuturo-turo ng mga basic stuff. Tawag ang observation ko nga doon, yung one pong karate, yung susuntokin ka niya, babla ka isa, susuntok ka pabalik. Yun lang yun. That's the only karate na natutunan ko without the kata. Yeah. Tapos I have this background in Arnis during the high school days. Way back talaga mahilig na ako sa martial arts. Although yung Aikido nga, siya yung medyo naging pinaka matagal ko naging ensayo. Tapos during my college days, lahat ng PE ko, I trained in martial arts. Simply because naging katwiran ko, I can learn basketball kahit nasa saang kanto eh. Oo nga. I can learn di ba, table tennis. So ginawa ko, I studied judo, I studied won-wado, I studied arnis sa Mapua before. Lahat ng PEs ko is martial arts. Doon ako nag-start. And eventually, 1990s, hindi na ako huminto. Tuloy-tuloy na yung paghahanap ko ng bawat martial arts na nag-exist before sa Pilipinas yata. Kasi medyo sinuwerte ako na nakapag-travel din ako sa Pilipinas to look for mga teachers. Mostly mga bastonero, mga arnis instructors. Then, kickboxing, Muay Thai, under kami dati kay Captain Hilo. Hindi ko na maalala kung ano yung rango niya. Hindi ko alam kung ano rango niya ngayon or if he still is alive. Yung International Amateur Muay Thai Federation, kung di ako nagkakamali, kami yung isa sa mga pinakauna dati na nagkaroon ng opportunity na mag-convert into Muay Thai. Member din ako ng isang group na nagpa-practice ng JKD concept, Jeet Kune Do. So, tapos yan, tuloy-tuloy na lang yun. Hindi na ako naalis sa martial arts. That's it, basically. Wow. Hindi halatang 90s ka pa nag-start. Hindi halatang 90s. I would take it as a compliment. Thank you, pare. Thank you. I think martial arts keeps gabay Yeah. young. Yep, and the wifey too. Yeah. Well, can you tell us about yung Sagupaan systems? We're very curious about that. Wow. After that, your title of Gabay, how did that come up? Okay. Okay, there was a time nga kasi diba that I was practicing several different martial arts. I also trained in Wing Chun, nakapag
nagtuturo ako ng Filipino arts. So, alam naman natin na before napaka-importante ng title sa traditional martial arts eh. Like when you're teaching Aikido, they would call you sensei. Kapag nasa Chinese martial arts ka, they would call you Sifu. Yeah. Filipino arts, tao si guru. Diba? Nagkaroon ng pagkakataon na nagkikita-kita yung mga estudyante ko and they were talking about me na hindi nila alam na ako na pala yung pinag-uusapan nila. I mean, somebody was talking about, si Sifu ganyan, si Gabay, si Sensei ganyan. Sige. Tapos na magkita-kita kami sa isang lugar, sa isang event sa isang gathering ko, nagkagulatan pa sila na kilala nila pala ako parehas. Sabi ko, parang I can't find the right word right now eh. Pero I'd rather have one title na lang na gamitin kasi yung ano pa yung natawag sa akin ng estudyante, and that would make it easier then. So I took the inspiration sa Filipino arts na sabi ko I'd like to promote the Filipino arts naman. Other than instead of being called in different titles, sabi ko mas feel ko na tawagin na lang nila akong Gabay. Yeah. I claimed it for myself. Ang katwiran ko lang kasi is hindi naman talaga lang ako eh. Hindi naman ako master or maestro or guru or I'm just a guide. All I can do is just open up the doors for them. Pero sila pa din naman yung magbubukas at papasok doon eh. Di ba? Hindi ayoko ng concept ng spoon feeding sa martial arts. Bubuksan ko yung pintuan, hawa kami doorknob, tulak mo pa rin siya. Tapos ikaw pa rin yung magpapasok doon. Ikaw pa rin yung maglalakbay towards your goal eh. I can be walking with you along the way, pero ang objective is buksan ko lang yung pintuan and guide you where you wanted to go. So doon lang galing yung salitang Gabay. Yung sagupaan system naman, I have this group of friends, si Sensei Oliver Domingo, saka si Sensei Romel Lagasca. Both of them are practitioner ng traditional martial arts. American Taekwondo yung isa and Shoto Karate. Si Sensei Oliver is from Kyokushin lineage and several degree black belt din ng Taekwondo. Both are Filipino martial arts practitioner under sila. Si Sensei Romel is kay Grandmaster Presas. Yeah. Remy Presas. So medyo malalim din yung roots ng dalawang yon. Tapos parehas tong guy na to is in love din talaga sa very passionate din talaga sa training. Nagkasama-sama kami before when we were working as a bouncer sa club sa Makati. Before that, magkakakilala na kami, nagma-martial arts na kami together. Tapos, sorry Gabay. Sorry. Yes. Let me interrupt you. What year yung pagbabouncer? Yeah. Itong pagbabouncer ko year 2000. Okay. 2000, wait. Teka, dali. Temple Days, 2008, 2007. Temple Days? Temple, yep. Wow, okay. Temple Days, saka yung Embassy. Kami yung very first na bouncer. Ako yung very first bouncer sa Embassy. Yung dry run nila, ako yung kinuha ni boss doon. Oh my God. That seems like a whole story in itself. I'm sure you've seen. Grabe yung dami siguro ng mga interesante. But please, magandang topic yan. Anyway, so yun na. Yes. Yun na, napag-usapan namin na we would like to keep training. Bawat isa sa amin may kanya-kanya kaming curriculum na pina-follow. So I have my own curriculum. I called my group before yung Applied Arts Alliance. Simply because ang idea ko is whatever the martial arts is, dapat applicable siya in fighting. Dapat functional siya. Si Sensei Oliver, yun yung pangalan ng grupo niya, yung Sagupaan. Si Sensei Romel has his own group din. Tapos I like the concept of Sagupaan. Sagupaan simply means an encounter. Parang doesn't matter kung sa ground, doesn't matter kung stand up, doesn't matter kung with weapons yan. Pag nagkaroon tayo ng encounter, that's it. Yun lang yung usapan doon eh. So
ginawa namin, pinagsama-sama namin yung curriculum, tapos inupuan namin yan ng several days. Tapos inayos namin kung ano yung gagamitin namin na, na training methodology para sa mga estudyante. Hanggang sa napagkasunduan na medyo nag-lean towards sila dun sa, sa training methodology ko. Tapos in-insert namin yung mga magagandang part din ng training nila. Doon nabuo yung system ng sagupaan. It is a very, very, what you call this, non-linear na training. Mhm. Tapos wala siyang hindi siya striking lang, hindi siya grappling lang. Mostly the concept is for self-defense. Pero naging very applicable din naman siya sa MMA. Meron din ba siyang parang mga belt systems katulad ng mga ibang traditional martial arts? Ang pinalo namin na sistema ng ranking is yung dinevelop ko na ranking system. Tagalog we called it the Baguhan, Bihasa, Malaya. Baguhan ranking, beginner, Bihasa, the expert, Malaya is the freeman. Naging ganun yung concept kasi after yung black belt, parang sa pakiramdam ko yan yung Malaya na sistema eh. Parang ang ginawa namin yan is if you are a black belt and you want to start teaching na, even though you are under Sagupaan, even though you're under our group, you are free to teach the way you are comfortable teaching it. You may stick with the curriculum or you may make your own curriculum na hindi kami makikialam. We will just guide you or answer your question if you have questions. Kasi each person is sui generis eh, di ba? Parang lahat ng tao, it's a man of its own eh. Yeah. Hindi mo pwedeng i-blueprint ikaw sa estilo ko or siya sa estilo niya, sa estilo ng ibang tao. So, doon pa lang, binibigyan ka na namin ng freedom to express kung paano mo gagawin yung training mo or yung curriculum mo or yung pagtuturo mo. So, medyo kaya tawag ko doon, Malaya. So, sa Baguhan, we have 3 levels. Baguhan 1, 2, and 3. Sa expert level, we have 1 and 2. Then sa Malaya, we have yung isang level lang. So, ganun. Technically, we have just 6 levels. It's very interesting, Gabay, especially yung Malaya level. If I may ask, I would like to know how many Malayas you have na. I mean, in terms of, obviously, it's a very, how many Malayas you have? Wala pa. Wala pa. Pero it's a very interesting na eventually you can the system evolves dahil nga you give the freedom to your masters to eventually take the art wherever they want to go, di ba? In whatever direction they would like to, di ba? Sa totoo lang, meron ng isa na nag-attempt. How does one reach that level of Malaya? Meron bang parang some kind of challenge? Okay. Yeah, that's the fun part. Kagaya ng mga typical na mga traditionalist na martial arts, meron tayong examinations. Sa Malaya part, I can give you on air yung mga details na ginagawa namin. Pero part nun is you have to play. Makikipaglaro ka dun sa tatlong pillars ng sagupaan, which is ako, si Sensei Oliver, and si Sensei Romel. Does that mean it seems to me na parang committee siya? Para siyang Yes. Parang gano'n. So, parang spark kayo na dire-diretso. Yes, spar session yun. Oh. Medyo masaya siya kasi remember, when we developed this system, it was developed not for MMA. Pwede lang siya gamitin sa MMA, pero it was really made for self-defense. So, the approach we have is really kind of different. Medyo, especially does that mean hindi siya masyadong sport-oriented, Gabay? Hindi. Pero, pwede mo siyang i-convert. Kaya lang, personally, I don't want to convert it into a committed point system style. I still like the way I was taught by my teachers kasi I love the concept ng Filipino arts talaga. So yes, you have to go play with the
pillars, yung tatlong kasama ko. Dalawang kasama ko sa akin. So, how does that work? Does the candidate challenge you o parang feeling ko ready na ako, pwede bang mag-session tayo? Ganun. Actually yun yung talaga yung hinahingi namin. Hindi namin ino-offer sa estudyante. It is being asked for. Interesting. Oo. Remember, if you are, kapag sumusubaybay ka ng Filipino martial arts, meron kaming isang simple concept din na sinasabi nga namin na sa 8 bilog ng buwan, in 8 months, yun yung dapat lahat ng kayang ituro ng isang teacher na ituro nyo sa estudyante. Yun lang naman yung kailangan. A student doesn't need several years of training under a teacher. He will need the guidance for a lifetime. Pero he doesn't need yung several years. You just need 8 months. And after that, 8 bilog ng buwan, lahat ng pwedeng i-transfer sa yung knowledge na kuha mo na. Nasa sayo na lang yun kung paano mo siya i-hone yung skills or yung ability. You get the idea? Yeah. No, let me say this na konsepto naman ng, let's say, ng mga grappling arts natin. After 8 months siguro, kung tuloy-tuloy nag-i-ensayo yung bata o yung practitioner, all the basics and all the basic passes, the submissions, the counters, nakita mo na Nakita mo na yon. Pero you need a lifetime for you to develop those stuff na nakita mo na. Kaya kailangan mo pa rin yung teacher. So, am I making sense? Yeah. Parang ganun namin ma-perfect develop mo yung yung techniques, ganun. Yeah. Kaya kailangan mo pa rin yung teacher. You need the gabay for a lifetime. We would love to, kung pag may nag-challenge sa inyo na Malaya, we would love to film be that. there. Actually, hindi naman siya talagang challenge eh. Parang, it is for, tama yung term ba na challenge? Parang, before, it's around 2012, my nephew wanted to get the title na. Sabi niya, he's ready for it na daw. Tapos, siguro, 2 weeks off dun sa actual na exam day niya. Which call, yun yung pinaka-easiest way to define it, exam day niya. He had a good, really, really good spar with me ng kickbox and ng weapons. So when we're talking about weapons, we're talking about harness, espada idaga, single baston, tapos weapons against no weapons. After that day, pag-uwi namin, he called me up and said na hindi pa daw siya ready. Kasi sa akin ako pala yung nakakaspar niya, hindi niya pa nakakaspar sila Sensei Oliver kasi nagbago isip. Kaya hanggang ngayon nasa sa level 2 pa lang yung ranking na pinakamataas sa grupo. And you never encourage them pagkatapos ganun. Hindi, okay ka na. You can challenge me again. Walang ganun. Ano yung sense? Diba? Binuksan ko na yung pinto. Lalakarin na lang ngayon. Pupuntahan na lang ngayon. Yeah, I see. Yeah, exactly. Yun yung natin doon. Of course, sasabihin ko sa kanya kung ano yung mga nakita kong mistakes, ano yung mga napansin ko na dapat ayusin namin. Pero ang usapan dito, siya pa rin yung lalakad papunta doon sa goal niya. So interesting. Grabe. Very interesting talaga. Medyo makaluma talaga yung sistema namin. It's fine. It's fascinating. These people prepares for this like an MMA fighter. Magugulat ka kasi grabe yung preparation nila for endurance, yung preparation nila for the techniques. Kasi they look at this as a fight. So nakakatawa din. So when they claimed that they wanted it na, nagpe-prepare sila. Hindi sila nagkakabisado ng mga presets of movements. They're actually preparing themselves. They're actually increasing their attributes, yung speed nila, reaction time nila. They're actually immersing themselves into a lot of sparring sessions kasi alam nila na yun yung mangyayari. Ang magiging kaibahan lang nila is meron kaming may mga games kami na it's gonna be 1 against 2. It's gonna be with weapon, without weapons, with uneven weapons, long stick against a daga, or with a boxing lang ang gagamitin niya against me who's gonna go kickbox and grapple. So ganun yung setup namin.
or we could play in a confined space. Depende kasi yan sa mapagkakasunduan nung tatlong pillars eh. Gabay, it's so interesting when you say, because with a deep martial arts na Filipino traditional background, how do you, now that you have Cage Fitness and you're training MMA fighters, ano nakikita adaptation dapat mangyari sa traditional martial arts for it to be functional in a sport setting like MMA? And how have you done that to your fighters? Ako personally, diba sabi ko kasi, I'm a Filipino martial artist talaga. Yung boxing system namin dito na ginagamit is very much influenced by the Filipino arts. Meaning, I love to teach my people here to do arnis. Nagbabaston yung ibang mga estudyante ko dito. Kasi ang paniniwala ko, if you would really, really think about it, yung mga pumapalo ng baston, the stick can travel around 3 to 4 times faster than the hand pagdating sa sparring, di ba? Yun yung speed because of the leverage that it creates eh. So, if I can block a palo ng stick, if I can see it coming and be able to execute a block, definitely magmumukhang slow motion para sa akin, yung basic na jab and cross. Magiging better yung reaction ko. Yeah, that translates into the speed, yung reaction time mo. Mm-hmm. Tapos, if I can deliver several blows using yung double sticks ko, bakit mahihirapan pa ako sa combinations ng boxing na jab, cross, and hook, and uppercuts lang naman. Samantala mas complicated ang movement, yung sinawali system ng arnis. I have several friends from the US na sabi nga nila, sobrang sophisticated daw ng arnis system natin. Sobrang ganda. Sobrang nakakalito yung sinawali system natin ng arnis na if you can only apply it daw sa empty hand, magiging malaking advantage daw. Sabi ko, hindi na siya question kung kaya mo ba siyang i-execute sa empty hand eh. Kasi once you have it in your system, it will just naturally flow eh. Ando na yun, hindi na dapat problemahin pa yun. Sabi nga nila, kaya doon natural na magagaling na boksingero ang Pinoy dahil we are good at knife fighting. Dahil yun naman talaga yung natural na natin eh. Natural na weapon natin eh. We need those weapons, the knife and the sticks during the times kasi siya yung available sa atin. By the way, madalas tong part nung, have you heard of my workshop dito, di ba? Yung striking protocol. Yeah, your striking protocols, tsaka yung ground. That striking protocol kasi, palagi kong nagbibigay ng lecture na kung ano yung mga influences behind different striking systems. Kung ano yung dahilan kung bakit ganun yung method nila. So sabi ko nga, yung Pilipino, kaya by nature is maayos yung mga punches natin kasi ang background natin is gamit yung kamay natin. Natural tayong ambidextrous, natural tayong, kasi nga, because of the weapons, kasi dahil yung trabaho natin dati, I mean, magsasaka tayo dati, mangangaso tayo dati, mangingisda tayo dati, at yung common denominator yon, lahat yun may nakasukbit na itak sa balakang. Diba? So lahat yun, kailangan able to wield that weapons. So, no choice ka, yun ang kailangan practicein. Because of that, naging maganda yung control natin sa kamay natin. So yun yung ginagamit ko ngayon na concept pagdating sa boxing namin dito. We do box. We treat the jab and the cross like a weapon na system. Parang imagine mo if you're throwing me a jab and a cross na meron kang knife, na kahit gas-gas lang inabot ko, siguro dudugo ako. You get the idea? At pag dumugo ako, sabi ko nga, every time you bleed, you age. Pag nag-age ka, babagal reactions mo, babagal, hihina yung suntok mo. So dapat, hanggat maaari, you never let your opponent touch you. Very yun yung concept interesting. ng striking system namin dito. Very interesting application in ng concepts ng Filipino martial art. I never thought that posible pala yun. I mean, I've seen people na yung open hand ng
Filipino martial arts, they've used it in grappling and all, pero yung ganito na pati sa boxing, thought that was it. Interesting daw. Just essentially parang even the other traditional martial arts are having a resurgence sa MMA, di ba? Gabay like si Stephen Thompson with his karate. You know, even Kung Le showed us how Kung Fu is effective in di ba? Taekwondo. Ay, nabanggit ko na rin naman yan during yung pag-uusap natin last time sa Araneta, di ba? Hindi mo naman kailangan itapon yung traditional martial arts mo eh. You have to equip it. Kailangan mo siyang ayusin. Tapos, ayusin mo din yung mentality mo when it comes to delivering those techniques. Tapos, you should be very, very honest with yourself when you are testing it. Hindi pwedeng because my teacher told me this will work, it's supposed to work. Hindi na applicable ngayon yun eh. Kailangan you have to put the technique under pressure, under test, and see if it actually works. Yeah, and there are just so many parang just downright bullshit martial arts na this is the only thing that I need, diba? Actually, isa ako sa pinaka-nasasaktan dyan because I still love doing my Aikido. I love doing my Aikido. Kaya lang, grabe naman kasi yung iba. These people are trying to make other people fly using their chi energy. Di ba? The mga choryok master. They're throwing their chi balls away from other people. Tapos yung mga tao naman, tinamaan ng chi ball, nagugulong at nanginginig-ginig sa floor eh. So medyo I think yung pinaka-recent na niyan, Gabay, yung manifestation niyan is yung Chinese MMA fighter against that Tai Chi master, di ba? Oo, grabe. I think it's $1 million challenge pa ba yun? Meron, di ba? May mga challenges pa sila na... May mga challenges pa? Oh my God. May perang involved doon. There was some money involved there. Tapos, I'm not sure, pero I read somewhere that the Chinese government is actually protecting the Tai Chi master. The Tai Chi master because it's a whole industry, di ba? It's their culture. Yun yung nako-question nila, yung kultura nila eh. So, they're actually protecting it ngayon. I don't know ano yung bagong kwento doon, pero alam mo, it's so weird sayang. In a modern age, Gabay, parang people would rather bury their heads in the sand than learn more effective self-defense techniques. Ayaw tanggapin yung bago. Have you ever encountered that? Oo nga, Gabay. Yeah. About that. Have you ever encountered somebody na ganun na sobrang... involved sa development ng inner power? Oo, may ganyan. Tapos, you know... Oh, God, man. Have you had arguments with people? Ganyan. Yes. So, meron. Ang dami. Pero funny is, I believe them. And I'm actually convinced that they have it. Pero, sila din naman, alam din nila na they will get a run for their money kapag ginamit nila yon sa actual na fight. Alam mo yun, wala silang pretense, wala silang misconception na this would make me survive a rumble fight. So, I have these people who does what you call this? Yung mga holistic and alternative healing people. I like. Oh yeah. They're nice. Bilib ako dyan. Oo. For exercise. Yep, for exercise. Sobra. Meron din akong nakakita na rin ako ng mga kakaibang feats pagdating dyan. There is this group na until I found somebody who can scientifically debunk this, sobrang bilib ako sa kanila. Have you guys heard of this? Yeah. Have you heard of this Tetada Kalimasada? Yeah. I think I've heard that before. Ano yan? Tell us about it. This group is focused on opening up your chakras. They have very, very minimal martial arts. They would teach you to read the colors of your chakra, of your aura. Grabe, di ba? Uma-attend ako sa kanila dati. Isa sa pinaka nakakatuwa na nakita ko is we do have this experiment na they have two sets of what you call this? Tomato, kamatis, tapos naka-vacuum seal siya, naka-plastic siya. Pinirmahan namin yung mga plastic para alam na hindi mapapalitan. Tapos everyday, tuwing mag-iensayo, yung isang side ng kamatis, binobombard ng master.
ng good energy, ng healing energy. Everyday ginagawa niyo yun. After 1 week, yung Okay. kabilang isang batch ng kamatis bulok na yung isa hindi pa. Fresh as Oh, new. interesting. I Di ba I grabe, totally no? believe that naman. I totally believe that. Like, it's no doubt na may energies tayo beyond the physical. Ganun. Yun Yung kina-question yung ko lang kanto. talaga is, why do some people believe that it can help you during a fight? Yun na yung magiging problema. They told me that they can use it sa martial arts and stuff like that, pero Has it pag- improved their jabs or their straights? medyo questionable yung part na yun, di ba? Yun nga. Anyway, nung makita ko yun, sabi ko, no questions, they can do this. Ang problema ko lang is, can they actually pull it off sa fight? Personally, sabi ko hindi. Huwag naman sana magalit sa akin yung grupo. Meron, sa Aikido din kasi meron kaming nagiging usapan na you can actually extend your chi energy to a point na makakamdaman siya ng isang tao. Naging number one na paliwanag ko sa mga naging student ko before sa Aikido is this. Sometimes you're walking lang, di ba? Tapos you will notice, parang makakamdaman, somebody's looking at me. Parang, bakit ganyan pa kami? Somebody's looking at me. Pag hinanap mo, meron talaga nakatingin sa'yo. Tama, di ba? Those things happens. Yeah. Yeah. So, You can sense somebody looking you can at sense you. it. Kasi sabi nga nila, yung ki flow is very strong sa dulo ng daliri mo, in your eyes, in front of your body. So, kapag nakatingin ka talaga sa akin, if I am an open channel, supposedly, mararamdaman ko yon. Kaya nga kapag magkaharap naman tayo, ikinuro kita, I point my pointer finger at your face, tapos galit ako. For some reason, ramdam mong galit ako. Alam mo yun, yung kapag dinuduro kita na, Pinoproject Because mo that- yung energy mo. yun yung explanation doon. Pero kapag naglalakad ka, at supposedly open channel ka, I mean, wala kang iniisip na iba, may nakatingin sa'yo, maybe you are a hot chick or a hot guy, may nakatingin sa yung chicks, so open channel ka, wala ka iba yung iisip, uy, may nakatingin sa akin, makaramdaman mo yun, makikita mo, paligid mo, may nakatingin nga. Di ba? Pero kapag busy yung mind mo, I mean, papauwi ka na, nagmamadali ka, magsasaing ka pa, nag-iisip ka, ano ulam, o mag-iisip ka, bukas may trabaho pa ako. Yung mga ganong bagay, hindi mo na maririnig sa paligid mo. Hindi mo makakamdaman. So, yun yung question. You can feel the chi energy, but you have to be an open channel first. And I guess it adds situational awareness mo, no, Gabay? Oo. Yun yung nagiging problema ngayon ng mga nagpapakita ng fits of ball of chi na natapon sa ibang tao at nakakamdaman ng ibang tao, gumugulong-gulong sila. Because they welcome the chi energy. Alam mo yun, kaya sila naapektuhan kasi they welcome it so much. So open channel sila, basically. Sobrang open channel sila. Tapos sobrang sensitive sila kasi they're actually expecting it. Tapos sometimes, exaggerated na yung reactions ng body nila. Psychologically kasi naka-program sila to do that. Yeah, basically, so merong parang cooperation on their part. Oo, meron na. So, paano kapag MMA fighter yung kalaban mo, ang unang idea is, I'm gonna block this. I'm not gonna let you inside my head, inside my barrier. And once na ma-block mo, I'm gonna go kick your ass. Yeah, that's the problem now. Yeah, so yun yung number one. Ano yung beyond Street Fighter, yan ay magiging problema nung chi energy for fighting. Ang daming kwento eh. It's such a myth, no? Just parang it's more fascinating to me na I mean it's also fascinating na may ganyan, pero it's more fascinating na may naloloko yung mga taong ganyan. I don't know if I wanted to say this pero kasi diba? I don't want to go say something na pwede sobrang madaming excuse the term nabibiktima because these people wanted to become a victim. Gato na lang. Operation na rin on their part. Gato na lang. Go check out the background of those peoples na naapektuhan nung ganyang method. I mean, usually these people are somebody na nagkaroon ng problema
not mentally, definitely hindi psychosis to, but rather they need a group that would embrace them as a family. They would need somebody na they need to belong. Alam mo 'yun, kasi nangyari sa akin to when I have sa isang martial arts na merong religious background eh. Actually, other people would say it's an occultism thing na nga. Yeah. So, ang madalas na mga nakakasama mo doon are they're having problems with their family, they're having problems with their studies, and they need somebody to reaffirm they're okay. So, if you would check, I forgot the name, there is this studies na rin na ginawa na sino ba yung mga nabibiktima ng mga occultism, sino ba yung nabibiktima ng mga hoax things na ganito na are the same people na yun nga na may hindi stable yung background. Parang naghahanap sila ng guru to point their way, their lives. They're looking for a father figure. They're looking for a direction. They're looking for a gabay na hindi ako. Well, I'm sure they'll be in better hands in your hands, Gabay. Mas okay sila sa kamay mo rather than these chi masters, Gabay. Diba? I'm sure you'll give them. Well, hopefully, yeah. At least, magbabayad man lang sila. At least you can teach them an actual jab, an actual takedown. But in debunking myths, Gabay. Segue lang tayo change gears lang tayo ng konti. The world has seen how often weak ang Pinoy sa grappling arts, and especially sa MMA, diba? And you having had the opportunity to train in CSW and teach it, and having the Cage Fitness regimen, grappling based with Matthews, diba? Parang how do you see our improvement in grappling in the sport? How should it parang feeling ko we're falling into specific mental or social pitfalls na just like somebody looking for a guru, baka iba yung napupuntahan natin. How should we improve that? In your opinion? Wala namang question na ang gagaling ng mga Pinoy grappers. Yung mga BJJ players natin, grabe. Me personally, I don't think I can stand up with some of our purple or blue belters natin na mga sunog-sunog sa ensayo. Yeah, ang dami natin pinag-grapplers, di ba? Oo, ang kagaling. Baka mamaya pag naka-rolling ko yung mga yan, baka sandali-sandali lang magpipilipit na ako eh. Pero the thing kasi is, we should understand na iba ang grappling when it comes to MMA. Yeah. I mean, when you're getting punched in the face na, iba na yung game. Sabi nga namin, if you have 100 techniques, give me a one good punch. Yung kalahati na nung 100 techniques mo, makakalimutan mo eh. Di ba? Bigyan mo ako ng isang malinis sa suntok sa'yo, kalahati ng techniques mo, makakalimutan mo. Oo. Di ba? Bigyan mo, concept na to eh. Sabi nila, 99% of the fight goes on the ground. It's 100% naman nagsisimula nakatayo eh. So, kailangan, bago ka humiga. Di ba? I always tell this to my students. Ayos mo yung striking mo. Grapple if you must. Grapple only if you must. Pero kailangan striking ka. Striking tayo. That is not taking anything away from grappling. Kailangan mahusay yung grappling mo. Especially dapat magaling yung grappling defense mo. And the only way to learn that is to understand the nuisance of grappling itself. Yun yung nagiging problema. People here right now, ina-isolate nila yung training eh. Iba kasi yung training ng grappling arts, iba yung training ng striking arts. Tapos sabi nila MMA fighter na sila or MMA player na sila. That's just not true, right? Very, very untrue. You need to bridge the gap eh. You need to understand that there is this moment between that striking and grappling that you have to really, really perfect para maging maayos yung transition mo eh. Kailangan maayos mo yun. Otherwise, you're just a striker, you're just a grappler, pero hindi ka MMA fighter. I mean, separate. Yeah. Totally separate. Gabay, is it in the transitions that we are weak? Kasi meron din ako narinig, kunyari, sa States, they have like 5 coaches, diba? And one of them is a transitions coach.
said that we are weak, parang yung transfer between striking, grappling, and grappling. Very ano kasi tayo ngayon eh. I don't know kung dahil ba to sa funding, financial na aspeto, or sometimes I see this as a Pinoy pride din eh. I mean, if you are an MMA fighter, sabi ko nga, the ideal setting is you have a striking coach, you have a grappling coach, you have a strength and conditioning coach, and you have an MMA coach. Tapos you have this person who can actually make all of these people follow your game plan. Kasi meron, or siguro kahit siya na yung MMA coach mismo. Alam mo yun, individual skills, tapos sabay isa sa kanila na nire-respeto ng lahat para kung ano yung game plan niya, susundin na itong lahat ito according sa na magtutugma-tugma sila. Dapat walang ego. I mean, hindi dapat grappling coach ako eh. Hindi mo na kailangan mapag-striking, kaya natin sa grappling yan. Parang na yun. Hindi nag-aaway dapat. Yung tinuro ko sa iyo, yun yung gamitin mo, ha? Oo, hindi pwede. Actually, kung ako yung let's just say that yan. Kung ako yung head coach at sa isang kalaban, ang idea natin is let's just make sure na hindi mo ako mati-take down. And I'll keep you standing up. Dito lang tayo sa ibabaw maglalaro. Dapat doon yung grappling coach nakikinig din sa akin, sabihin sa estudyante na ito lang yung aakalin natin. Prevent the takedown. Tapos, escape kapag natumba ka, kailangan mo makatayo agad. Hindi na kita tuturo ang mag-reversals ng mga blocks. Ang tuturo ko na sa iyo is escapes. Ang tuturo ko na sa iyo is not to get pinned down. Yun lang. Tapos yung striking coach, yung striking coach, ang gagawin niya lang, let's play outbox para maging harder for the other person to get access to my legs, access to my upper body, kung direct ko man wrestler na kalaban. So, ganun. Kasi kapag ang striking coach is a good inboxer or a good pocket fighter, sometimes it can't be helped na he would try to translate his own set of skill doon sa tinuturuan eh. Pag ganun nangyari, magkakaproblema. Gusto nga natin to stay up eh. Bakit kita i-inbox? Di ba? You may have your own ideas, pero dapat makikinig ka dun sa head coach. Yun yung number one nagiging problem natin. So, ang problema nito, right now sa atin may mga pumapayag pang coaches na may mga papayag pang coaches na, sige, I'll help you out without anything na kapalit, nang walang monetary na payment. Minsan, just give me a free ticket dun sa fight mo, ang good na, di ba? Ganun ano. Pero, tandaan mo, yung mga tao who does this for a living, they're gonna do this for a living. Hindi mo ito makukuha na eventually ng... Sige na, libre na lang. Padala na lang tayo ng ticket paglaban to, or... hindi natin pwede sabihan itong mga to na ganun lang. Kasi nga, makain itong mga to, trabaho nila yan. Medyo suspect pa nga, Gabay, na parang ganun lang inihingi. Parang, are you really helping me out, or nakikiride on ka lang? Oo, di ba? So, ito yung sistema. Kailangan natin gumastos to get the best coaches. Right now, hindi ready yung Pinoy eh. Kung konti kasing Pilipino yung kumikita right now, sa fighting itself. So, yun yung magiging problema natin. Unless meron tayong budget for that, you will have to settle para sa mga kung sino lang yung magbo-volunteer na tumulong sa'yo. Kaya kailangan talaga maayos nila yan. In line with that, Gabay, what can you say about the current state of the local MMA industry? Well, gumaganda. Ang dami na nating promotions ngayon eh. Grabe. Of course, URCC has been the longest one. Tapos, siya pa rin yung pinakamalakas gumawa ng ingay sa local natin. We have yung mga amateurs like AFC, the Underground Battle, stuff like that. You have yung mga Domination Fight League. You have ang daming opportunity for fighters to start. Ang tanong ko lang ngayon is
is, are these fighters ba talaga, alam nila kung saan yung direction ang gusto nila puntahan. Right now, ang number one objective lang natin dito is to go to what? 1FC? Yeah, To one go to FC or UFC. UFC. Tapos, Bellator. what else? Ano ba yung isa natin na ano? Yun lang eh. Yun lang yung medyo may financial reward na direction eh. Di ba? So, kailangan ma-realize din ng fighters na kung ano yung gusto niya. Tapos, as much as you would like to say that you're just very passionate about fighting, wag yung sanang makalimutan kasi kapag you keep living on the passion tapos walang financial rewards, oh, trust me, it will all go crumbling down. Yeah. Di ba? Kailangan mas sustainable yung ginagawa mo eh. Unless you're somebody who's freaking filthy mayaman, rich, hindi magiging sustainable yung buhay ng isang MMA fighter. In which case, bakit ka pa lumalaban, di ba? Oo, exactly. Gusto mo lang ba ng ego-driven ka lang ba? Gusto mo lang ba na sumikat? I don't know if you still find those kind of people. Dati, dami kong alam na ganyan, na wala namang pera sa fighting. Pero gustong-gusto nakikipaglaban. Yung makapagkwentuhan lang dati na yung best fighter ng gantong gym, tinalo ko. Okay na kami dati sa ganung sistema di ba? Pero ngayon, I don't think it's, especially ngayon na lahat ng gym magkakaibigan na eh. Dati I must give the props to URCC parang dati lahat ng gym na nag-i-exist, halos lahat naman na. Pag sinabing sa kabilang gym ako, magkalaban tayong gym. Parang ngayon kita mo sobrang dali na pumunta sa kabilang gym and actually train with them nang walang issue eh. So we've Diba? improved from the Really? times So, of the grabe. previous days. Malaking bagay na yung ginawa ni Utol Alvin. Galing nga, sobrang galing nga nung ginawa niya. You must give him yung enough respect do sa mga accomplishment ng URCC. And is it safe to say then na yung tribalism sa MMA wala na? Andyan pa. Kaya lang mas magaling tayo ngayon. Mas magaling tayo mag-hold ngayon ng mag-hold ng ego in check. Because of international leagues looking at us like ONE and UFC. Oo, partly. Pangalawa, yung hindi mo alam ngayon kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung, how would you say this again? You cannot burn the bridge kasi you'll never know kung kailan siya kakailanganin eh. Alam mo yun, parang walang sense na makipag-away ako kung kaninong grupo. Tapos eventually, oh God, wala na pala akong pupuntahan. Ayaw na sa akin ng stable ko. Kailangan ko lumipat. Pupunta ako sa kanya, kaya na sinunod ko na yung bridge ko sa kanya. Sayang. So, mas maayos tayo ngayon kasi nag-maintain tayo ngayon ng communication sa bridge sa iba't ibang association. Parang ang gandang storya nung gano'n na at least nag-improve pala tayo. Pero does that mean, Gabay, na with the lessening ng tribalism, are we more open to critique? Or do we still hold ourselves in check? Mas open pa ba na tayo sa criticism? Are we open to criticism na? Or parang kulang pa rin sa openness? Alam mo, individual kasi yan eh. Individual na mentalidad yan eh. Siguro na din, depende na rin yan sa kung kanino ka nagsimula. I mean, let's admit this. May mga, oo, sa linyada, sa kultura ng gym na napuntahan mo. Although yung mga teachers talaga naman is wala namang balak mag-create ng blueprint niya. It can't be helped na kung ano yung ugali ng teacher at kung ano yung ugali na what you call this, nagdo-dominant sa gym. Yun yung ugali na makikita mo doon sa estudyante itself. Kahit lumipat pa ng gym yan.
pwede siyang mapalitan eventually, pwede siyang mag-lilo eventually, pero manonotice mo yun. I have a few people here sa lab na hanggang ngayon ayaw sumama sa pictures pag picture taking kasi ayaw niyang ma-alienate yung sa kabilang gym na pinag-iinsayuhan niya. Parang secret lang na nandito ako, ganun. Ganun pa din. Pero napag-usapan na natin ito before eh. It's kind of crazy and I don't know, borderline stupid na ganun pa din tayo hanggang ngayon. Diba? Parang hindi pa ba tapos yan? Hindi pa ba kailangan pa bang I-discuss yan? i-explain against the whole world? Oo. Bumisita na ako sa kabila, disloyal na ako. Oo, di ba? Kreyonte? Yung ba yung term na ginagamit ng ano? Yes. Yung pagiging open for critics, individual na ano na talaga yan eh. Individual na ugali na ng tao yan eh. Depende talaga kasi eh. I don't know. Sana ganun. May tribalism pa rin ba? Meron pa. Sus. You will see people pa rin na mas loyal sila sa team nila. And they would go with you lang kasi kailangan. Pero ako personally, I don't mind that na eh. Diba? Ang number one na sinasabi ko lang palagi is, when you come here, I'll offer you the best that I can offer you. Tapos, yun lang yun. If you wanted to stay, then stay with us. Diba? I'm not gonna ask you to leave your other group. So kung may issue yung other group mo, galingan din nila para ma-maintain nila yung nasa kanila ka. Alam mo yun? Pagalingan lang. Pahusayan na lang ng method para ang usapan mag-stay sa iyong estudyante. That's on the business side lang naman. What can you say din po about the level of yung development ng fighters natin since 10 years ago in terms of striking and grappling ability? Malaki na. Regular na nga tayo regular na nga tayo nag-medal sa mga nagme-medal or nag-place sa mga individual na event. I mean, sa striking event, yes, we have our stuff. Sa grappling event, yes, we have our own stuff. Kailangan na lang talaga ma-translate siya sa MMA. Alam mo yun? Kailangan na lang siya ma-translate sa MMA. Tapos kailangan na rin lang talaga na yung estudyante is maging physically ready for it. Alam mo kasi medyo forgiving pa kasi yung medyo forgiving pa kasi yung mga individualized na event eh. Meaning, striking lang, grappling lang. Medyo forgiving pa siya when it comes to na hindi ka masyadong kondisyon, na hindi overall develop yung conditioning mo. Kasi tawag yan, kaya mong kontrolin yung mas madaling control yung mga factors yung mga variables Pero with MMA sobrang dami ng variables. Kailangan overall ready ka na. So yun lang. Maganda rin yung strikers natin, maganda rin yung grapplers natin. All we need to do is to make sure that they're ready to face any variables. Dapat the body is ready, dapat well conditioned siya. Dapat they have to understand that there's a difference and understand and actually admit. Yun yung problema minsan kasi. Parang, grappler siya. Bago humiga yan, tutumba na sa akin yan. Bago mag-grappling yan. Nakakalimutan nila na, okay, yan yung game plan mo. Ang game plan din naman niya, galing ka sa babae. So, dapat, amintin din sa sarili pa lang nila na may ibang mundo na kailangan kaya mo isagutin yun. And since na-mention na din yung seminars that you do sa Brawlers Lab, maybe yes, pwede mo rin i-introduce yung methods mo of conditioning and coaching our local fighters. Baka pwedeng bigyan mo kami ng brief background on how dun sa methods mo of conditioning and coaching your fighters. Okay. Most of my people here, galing sila sa ibang fighting group. Isa sa mga pinakamalaking nagtitiwala sa akin dito is yung grupo ng Hitman MMA. Shout out kay Bernard Soriano. Bro. Tawag yan, some of his fighters, pinapadala niya dito para mag-undergo ng training sa akin. He likes our system dito. Pag gano'n ang nag-set up, madalas ang hinahandle ko lang talaga is yung conditioning.
makikipag-coordinate ako sa kanila kung ano yung actual na game plan nila, kung ano yung plano, ano yung game plan, ano yung expected nilang game plan ng kalaban, ano yung ini-expect nilang strength ng kalaban, ano yung ini-expect natin na strength natin over them. Tapos, talk about kung gano'n namin katagal gusto paabutin yung laban, you would like to finish it early or you would like to grind them. Saka pa lang ako gagawa ng program for them. Nakadesign yung program talaga ng according dun sa game plan na pinlano ng MMA coach nila. So, yun yung sinasabi ko kanina pa na pag nilapitan ako, wala akong choice kundi makinig lang sa kanila. Even though if I have my own opinion sa kung ano yung dapat gawin, I'm getting paid to execute what they wanted me to execute. Di ba? So, ganun yung gagawin ko. I will create a program according sa plano nila. Hindi ko pakikialaman yung technicalities, hindi ko pakikialaman ang striking niya, ang grappling niya. All I have to do is, okay, kailangan maging magaling ka sa grappling. I'll make sure na yung mga iso muscles mo malakas para ma-maintain mo yung control mo. Kailangan maging maganda yung base mo para hindi ka niya ma-takedown. Alam mo yun yung ganung bagay. Kapag if you wanted to go stand up and strike lang, I have to make sure na yung plyo muscles mo, yung mga explosive muscles mo ready to explode anytime. Kailangan malakas ka sumuntok kasi punching yung game plan natin. I have to make sure na yung fast twitch muscles ng arms mo is accessible anytime kahit na during the moment na ubos na yung pakiramdam mo, kailangan na isusuntok mo pa yan. So that's what I do pagdating sa conditioning. Yung striking protocol ko naman, yung workshop ko dito, I designed this for mga fitness professionals. Hindi siya supposedly for fighters kasi right now involved ako sa fitness industry talaga eh. Actually medyo malalim na din na yung grupo na sasamahan ko. Naging number one na concern namin kasi is we see a lot of mga fitness pros sa mga corporate gyms, sa mga big gyms na they're trying to teach you boxing and kickboxing or sometimes call it Muay Thai. Na ang itsura ng ginagawa nila is hindi mo alam kung saan nanggaling. As in really, man, I will teach you to do boxing, I will teach you to do Muay Thai or kickboxing. Tapos yung fitness is a byproduct of what we're doing. Ang kailangan ko matuto ka mag-martial arts. Tapos yung pagganda ng katawan, yung pag-ayos ng katawan, natural na produkto yan. Hindi yan yung end game natin. So ganun yung mentality ko diyan. So ginawa ko, I created a program, I designed a program, a system itself na tina-transfer ko sa mga fitness professionals for them to teach their clients. So hindi na ngayon mahirap para sa kanila na magturo. I'm actually teaching them to check paano yung form ng kliyente nila. I'm actually teaching them how to hold the mitts properly and safely. Actually, yun yung number one na concern ko doon. Yung safe na handling ng mitts. Grabe. To tell you the truth, I can still see fighters natin na nagta-transition na into teaching. Na grabe, hindi sila safe maghawak ng mitts. Not for the clients, but for themselves. Alam mo yun? So they're prone to being injured. Injured. Grabe. Paano kung gusto mo pang lumaro? Di ba? So yun yung naging objective ng striking protocol. We create this program para for you to teach a striking system na safe ka, safe yung client mo, may resulta, tapos it's easy for you to create progressions. Naging kwentuhan na namin to eh. Merong instances na may isang kliyente daw na nagsisigaw. It's a foreign, Caucasian guy. He was shouting like, What the F are you doing to me? You're just making me tired. Is there anything you ba? Parang ganun yung sisigaw ng kliyente. Parang wala na daw bang bago na gato lang gato yung ginagawa natin. Every time I train sa kanya, I train with you. Kasi nga, nangyayari, wala namang progression yung training eh. Ang typical na makikita mo dyan, sige warm up ka, ganyan. Sige, tapos ka na mag-warm up. Give me 3 rounds of 3 minutes boxing sa bags. Pag tapos ka na, lapit ka sa akin yun yung madalas sasabihin sa'yo ng coach eh. Tapos yung coach nakatambay sa counter, nakatambay sa isang gilid, may kausap na chicks, may kausap na ibang kliyente. So,
lalapitan mo, coach, tapos na ako mag-boxing. O sige, doon ka sa speedball, do 3 minutes, 3 rounds. Pagkatapos, balik ka sa akin. Pabalik ka na naman. Pagkatapos nun, nakaka-relate. Oo. That seems to be, that seems to be parang the norm ngayon sa mga, especially sa mga McDojos, and they're proliferating. Sobrang norm yan. So pag ganun na, okay, tapos ka na mag-speedball, o sige, imi-mix kita for 3 rounds, 3 minutes. Pagkatapos nun, o sige, 50 push-ups, 100 sit-ups, balikan mo kapag tapos ka na. Oo. Tapos uwi ka na. Balikan mo ako, uwi ka na. Bago ka umuwi, pag first day mo, there will be an attempt for the coach. Na masahihin ka, hilutin ka, stretch ka. That would be the final effort of the coach to make sure that you'll give a tip. Oo nga. Di ba? Sobrang degrading para sa coach. Alam mo yun, parang, wow, grabe kawawa naman. Samantalang during my times, kapag coach, or yung teacher mo yan, yung sensei mo yan, grabe, you will do things for your teachers. The teacher will not do things for you. Ngayon, grabe, yung mga coaches, parang ang baba ng tingin ng mga kliyente. Alam mo yun? So, ganun yung standard. And that's what we are doing away with Rollers Club. Yan yung ginawa namin, inalis talaga agad namin. And I hope sana ganun din yung gawin ng iba na dapat ang tingin talaga ng mga clients sa coaches mataas Oo nga. Imagine, these people are fighters. These people are teachers. And these people can actually kick your ass. Tapos, diba? Grabe. They're imparting specialized knowledge to the clients. Oo. Saka naman, their knowledge, galing yan sa hirap. Yung sweat, blood, and tears yan. Hindi yan in-acquire ng nakaupo at ni-lecture lang. Di ba? So, ganun yung ginagawa ko ngayon. That workshop is designed for fitness professionals who would like to teach strikings. So, i-bridge ko sila sa striking. Tapos, itong mga martial artists natin na kumakatid naman yung striking protocol, ang binibigay ko naman sa kanila is yung fitness side. Kung paano naman nila i-translate na yung pagod ng estudyante may actual na resulta. Alam mo, kasi hindi lahat ng estudyante kagaya ng mga fighters na would react positively sa pahirap Yeah. Tayo kasi nasanay tayo na okay, sobrang pagod na ako. Okay lang yan, may epekto. Nasusuka ka na ba? Good. Ibig sabihin, may epekto. O hihimatayin ka na ba? Good. Kasi gumagana yung training. Hindi ganun ang kliyente niya. These people are very knowledgeable sa fitness. So, kailangan yung coaches natin marunong sa fitness. You'd be surprised na meron akong isang coach dito who'd been teaching Muay Thai for the longest time. Galing sa iba-ibang gym na first time niyang nagkaroon ng kliyente na halos na muntik himatayin. Tapos dahil sumabang bagsak ng glucose ng estudyante, sobrang pagod na, umabot sa puntong the student was nagdilim yung paningin, gising yung diwa, gising yung mind. Yeah. Pero the student was shouting, Coach, hindi ako makakita, nabubulag na yata ako. Oh, shit. Yun yung sabi ng estudyante. Tapos yung coach ko dito, ngayon, napagtatawa na ngayon. Yeah. Tapos na, yung coach ko dito, as in, he was running towards me, gabay, yung estudyante ko, mamamatay na yata. Hindi alam nangyayari. As in, he has no idea what's happening. So, lapit lang ako, check ko yung pulse rate niya, check ko yung, pinahiga ko, inakit ko yung paa, binigyan namin ng sugar sa body, nag-introduce may sugar sa body. Give it less than 5 minutes, naka-recover yung tao. So sabi niya nga, I've been teaching for sobrang tagal na. First time niya ako na-experience yun. Tapos, nagpanic. Sobrang nagpanic siya. Kasi dati sa kanila, pag sumuka ka, game, okay na yun. Kasi nga, gumagana daw yung program. Hindi na ngayon. Ngayon natakot siya kasi yung mga kliyente, medyo may kaya sa buhay. Sabi niya, baka mamaya masampahan daw siya ng kaso or anything. So, hindi niya talaga alam paano mag-respond. So, yun yung ginawa ng striking protocol. I'm actually teaching the fighters to teach pagdating sa fitness side. Tapos yung fitness professionals to understand the mentality of the fighters naman. Yun yung ginagawa ko. Gaya ng dati, it's parang yung striking and grappling, I'm creating the bridge lang for them. Yun, yung question ko na naputol sa Araneta noon, yung advice that you would give to people who want to be MMA fighters.
Yun, sabi ko nga, don't rush it. Give yourself ample training. Surround your people with really surround yourself with really good people pagdating dito. Those people who have experience, those people who have the insight for this, those people who can actually teach you stuff to get better sa system na to. Huwag mo madaliin. Masakit na trabaho to eh. Di ba? Hindi pwedeng you go through this para sa experience lang. Palagi ko sinasabi yan sa tao na mas maganda palagi yung experience mo yung una-una experience mo is masaya. Para walang trauma. I mean, para you'll get back to it. Kasi kapag traumatic yung experience, hindi mo siya uulitin eh. Di ba? It's a lot easier for you to do it again kapag yung first time mo is masaya. Di ba? Pwedeng hindi ka panalo, pero you give the other guy a good fight for a good run for his money. Okay na yun, di ba? Pwede din na hindi ka masyado nakapag-perform ng according to what you wanted, pero sa mind mo malinaw sa'yo kung ano yung mga ginulang sa'yo, so you can prepare for the next one. So importante sa akin na huwag gumataliin, get your body ready for it. Medyo sumobra na yata tayo sa oras, but very interesting topic. Ano yan? Kailangan nata 2 episodes. Yeah. Talagang trip nyo akong pag-tripan ha. Yeah, okay. Thank you so much, Gabay. I hope may mga nasabi ko maayos na makatulong sa industry. Pagpasensyahan nyo na, medyo maingay dito kasi we're running right now a cage fitness class. Yeah. Medyo magulo sila ngayon dito. Yeah. Can you tell us about your programs that you have currently in Brawlers? Basically, what's your anything the upcoming seminars that you mentioned about? Just striking protocols. We will have another striking protocol this 17th. It's coming 17th of September. Striking protocol 1 and striking protocol 2. Protocol 1 in the morning, protocol 2 in the afternoon. You cannot get the protocol 2 unless you have completed the protocol 1. Para siyang prerequisite. I think I have several attendees na for this one. So, those people naman na merong corporate na gusto yung grupo nila yung i-handle ko, or they have a gym na gusto nila paturuan yung mga coaches nila, we can do that then. Pwede ka pumunta sa facility nila to handle this kind of seminars. We also have this specialized meat holding. Itong specialized meat holding na to is dinesign naman para sa coaches to understand naman yung nuances ng iba't ibang type of fighters. Alam naman natin na meron tayong in fighter, long distance fighter, meron tayong mga fighters tayo naka-bike palagi, meaning palagi nagpo-footwork. Ang problema kasi is madalas ang coach, ang gusto niyang ituro is yung personal niyang style niya. Nagiging normal na sakit yan eh. I want them to understand na ikaw coach ka, you have to increase yung possibility ng player mo to win according sa specialization niya, hindi sa specialization mo. Yeah, exactly. Therefore, you need to see the bigger picture, right? Yes, palagi. So ngayon, tinuturuan ko yung mga coaches na i-understand yung nuances ng bawat styles, from outboxer to inboxers to pressure fighters to mga long distance na fighters, yung mga outboxers talaga. So nagbibigay ako ng mga drills to perfect yung ganung methods. Specialized meat working, meat handling. Then the last one na pinaandar ko dito is yung MMA ground and pound seminar. I've taught several people here nuances ng ground and pound. Tawag na namin dito is si Sensei Eric Paulson mismo nagsabi, ground and pound is a submission, sabi niya. Hindi kailangan joint locks or chokes ang submissions. Sometimes you can make people submit because you're simply kicking their ass habang nasa ground sila. Definitely, I trust Eric Paulson when he says that. Grabe, ibang level yung taong to. Yun yung hahabulin na ginawa namin seminar. That's the last one. Tapos, meron mga on the works pa, pero saka ko na sabihin yun. What else? We do have cage fitness. We do have cage fitness here. We do have Muay Thai. We have boxing classes here. Can you tell the listeners about cage fitness? Because
few actually, I think, know what it's about. Well, we know what it's about. Cage To Fitness the layman. is ano siya, conditioning program siya na dinevelop sa US by Matt Hughes together with the company. Kagaya siya ng isang MMA fight na 5 rounds na 5 minutes each. So parang championship match siya. Bawat round is separated by 1 minute break each. Meron tayong ginagamit na cage fitness bands. Lahat ng mga ginagawa ng mga MMA fighters, gagawin mo sa bands. We will punch it, we will kick it, we will be throwing it away. So basically, umiikot lang siya sa isang MMA bands. Parang napalaban ng MMA fight. The only difference is, saka yung masayang part, hindi sumusuntok pabalik yung bag sa'yo. Kaya safe. Yes, exactly. It's actually Diba? used by MMA fighters na in recovery, di ba? Yung downtime nila. So, kailangan nila yon kasi ang hirap ng ang hirap mag-recover kapag may tama ka actually, di ba? So this is a really really good way to develop your endurance, to develop your explosiveness. Even yung mga grapplers ko, meron sila, ginagawa nila to dito. We have a few people who's gonna go compete sa Friendship Games this coming September 30 sa MOA. So isa to sa mga ginagamit namin conditioning program to make sure na medyo mahaba-haba yung endurance namin for the fight. What else? Yun. Right now, ang number one, ang head honcho namin dito sa Cage Fitness is si Chael Sonnen. Yes. Si American Bad Boy. American Gangster. The American Gangster. Siya yung may hawak ngayon ng program. Siya na yung kasi nga, di ba, si Matthews nag-bed off. Matthews. Yeah, nagre-recover pa si Matthews. So, I'm really thankful lang na the guy is really, really okay na. Tuwan-tuwa nga ako nung makita ko yung video na pinadala nyo na he wanted to roll na agad pagkalabas ng hospital. Antindi ng tao ngayon. Although barely recognizable na siya. Ang laki ng pinayat eh. Pero nakakatawa. Tapos if you can see the aura sa face niya, grabe, sobrang ang liga-ligay na ginagawa na yan. Parang pinapakita niya na Thank you so much. fighter. Oo, sobra. Ibang fighter yan. Ibang klase yan. Anything else that you'd want to promote? Gaba? Well, yeah. Visit lang sila dito sa may facility natin. We have this really, really small facility lang dito malapit sa Our Lady of Fatima Hospital. We're along MacArthur Highway lang. Nasa 3rd floor tayo ng isang building dito. Sa taas tayo ng Mercury Drug Store. Brawlers Lab. Drop by anytime. We're open ng Monday to Sundays. 8:30 in the morning to 10 in the evening. So the last person we let in sa pintuan is 9 ng gabi. Pag Sundays, half day lang tayo. Para naman may konting family time. Yeah. So drop by. Tapos we do have lots of coaches here to handle your needs. Nandito din ako, hands-on ako sa training. As in, I'm a very, very hands-on na tao sa ensayo. You should try our Cage Fitness. You should try our hardcore program. You should try our Flashpoint program. Masaya yung mga circuit trainings natin dito. Tapos please check out yung Brawlers Club FB page natin. Paki-check niyo yung page natin. You'll see yung mga activities natin dito. Kung po pwede, paki-hit na rin yung like button. Those people sa nakabisita na, pwede nyo rin i-review yung place. 5 stars. Inuubo yata ako, sorry ha. Wait, 6 stars pa. Kung pwede, 6 stars. Teka, masama na lang muna ko eh. Just check out the place. Give us a good review. Tell us what you wanted. Tell us kung ano yung pwede may paglingkod pa sa inyo. Yep, that's about it. Yeah, Thank you so much, Gabay. Thank you. Yeah. Yun. Thank you very much for having me. I hope hindi ako masyadong nag-run, although alam ko sobrang daldal ko. Kulang pa mga tayo. Mayroon pa tayo mga surveys, yung mga tush Basta days. pag kailangan nyo lang ako yan, just let me know. I'll just give my simple insights kung ano man yung mga kailangan pag-usapan natin, kailangan i-discuss. They're definitely far from simple. But that was amazing. Thank you very much, people. So interesting. Thanks so much, Gabay Morales. That was Gabay Morales of Brawlers Lab. Awesome, guys. Thank you very much. I hope to talk to you guys again soon, okay? Yeah, we'll see you Thank you. again. Good night. We'll see you soon. Thank you. Thank you, JC. Thank you, Pearl. Awesome, guys. Salamat. Salamat. Alam. Pugay. Pugay. Bye. Okay.